Si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian magpapadala ng fact-finding team sa Pasig dahil sa umunoy paggamit ng mga mentally challenged individuals sa pangangampanya. Kaugnay niya, naritong balitang tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Iniutos ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang agarang pagpapadala ng fact-finding team sa lungsod ng Pasig Bunsod na nag-viral na video kung saan ipinapakita ang mga mentally challenged sa mga individual at ginagamit sa mga political ads sa social media. Ayon sa kalihim, mariing na kinokondena ng kanilang ahensya ang pag-exploit at paggamit ng mga may kapansanan at maging ng vulnerableng sektor ng lipunan sa mga political ads at maging sa pangangampanya. Binigyan din rin ni Gatchalian na ang malisyosong aksyon na ito ay isang paglabag sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Paalala naman ang kalihim sa mga tumatakbo ngayong eleksyon. Walang karapatan ng mga kandidato na gawing biro o gamitin ang pagiging vulnerable ng mga ito para sa political purposes. Anya, ang eleksyon ay hindi para gawing biro ang buhay ng iba, ngunit para ipakita kung ano ang maaaring magawa ng mga political candidates para sa kanila sa mga botanteng nililigawan ng mga ito. Maging tao tayo sa kapwa-tao. Dapat bigyan natin ng proteksyon ang ating mga vulnerable, marginalized, vulnerable, and the poor. Yan ang mandato namin. Pero palagay ko wala sa atin na may karapatan na gawing biro ang buhay ng ibang tao. Whether they're part of a marginalized sector or not. Kasi ang eleksyon hindi naman tungkol sa biroan eh. Ang eleksyon ay tungkol sa ano magagawa natin para sa kanila, para sa mga botante. Nauna na dito ay nagpahayag na ang kalihim na ang insidenteng ito sa Pasig ay lalabas sa mismong resulta ng halalan at makikita na maling minaliit at ginamit ng mga kandidato ang mga individual na ito sa kanilang political gain. Magsilbi anya itong babala at aral sa mga susunod pang kandidato na ang pagdurusa ng mga may kapansanan, mga vulnerable sector, mga kababaihan at kahit ang mga bahagi ng marginalized sector ay hindi dapat bahagi ng mga political ads at speeches dahil ang buhay ng sektor na ito ay hindi punchline ng isang biro. We tend to underestimate the voter. Akala natin porket natatawa sila, okay sa kanila. Minsan, pag natatawa yung mga nakaharap, pumapalakpak sila, akala natin tanggap nila. Never underestimate the voter or the constituent. I think we'll see the answer in the election day sa Pasig, and that should serve as a stern warning for those running or planning to run na ang pagdurusa ng mga vulnerable, may kapansanan, kababaihan, yung marginalized, ay walang bahagi sa biro, hindi siya punchline ng isang biro. Samantala kapag napatunayan naman na may nilabagang kandidatong gumamit ng political ads na ito ay papatawan siya ng mga kaukulang parusa sa ilalim ng RA 7610 at ituturing na rin na isang kaso ng pang-aabuso. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!